The end comes at 2 minutes 59 Para sa isang seconds. boksingero, ang matalo ay isang bangungot. Lalong-lalo na kung ito ay via knockout. At mas lalong nakakalungkot kung ang knockout na ito ay nangyari 1 second bago matapos ang round. Welcome muli sa ating channel na Kamaong Pinoy. Narito ang Pinoy edition ng Last Second Knockouts. Una ay ang knockout ni Brian Viloria laban kay Ortiz noong 2005. Nagsimula ang professional boxing career ni Brian Viloria noong 2001 at naging matagumpay siya sa kanyang mga laban. At noong 2005 ay hinog na nga siya para sa isang world title fight. Siya ang naging contender ng bagong hirang na WBC light flyweight champion na si Eric Ortiz ng Mexico. Ruben Contreras. He has battled the toughest battle any fighter could face in his career. And tonight, Bago nito ay kanya munang nakalaban si Ruben Contreras ng Mexico din at kanyang tinalo via knockout. the WBC Junior Flyweight Championship of the World of 17 wins. 17 wins and 11 knockouts ang record ni Hawaiian Pats noong time na ito. Samantalang ang bagong hirang na kampiyon ay 24 wins, 4 losses and 1 draw. Narito ang highlights. Huwag kukurap, mga kaibigan. Sa unang round pa lang ay nakita natin kung gaano kadeterminado ang ating kababayan na agawin ang titulo mula sa kampiyon. Серьезный удар у Вилории. Junior has called a stop to this contest at 2 minutes 59 seconds of the very first round. For the winner by knockout, and now the new At yun na nga, na-dethrone ang champion 1 second bago matapos ang first round. Sumunod ay ang laban ni Jason Pagara laban kay Mario Miraz ng Mexico sa 26th edition ng Pinoy Prides. Narito muna ang ilan sa mga highlights ni Jason Pagara. Panoorin natin. The crowd is liking this fight. Finish him before the round ends. But And look at this. Pumesto sa gitna ng ring. 1-2 combination sa left na pumasok mula. Oh! Down! The right, baksak si Miraz. Nakabawi agad si Jason. Maganda connects with two. Oh! Left hook by Pagara. Right. Another left hook. Another There's the right right uppercut. Yun yung hinahanap ni Trey. 3 right uppercuts by Jason. Pagara, Another 4, uppercut. Tok mula kay Jason. Oh! down. Matibay din ang Meksikano dahil sa kabila ng napakaraming mabibigat na combinations na pinapakawalan ni El Nino ay hindi pa rin niya kayang pabagsakin ang Meksikano. Hanggang Huling 10 segundo dito sa round number 4. Left hook mula kay Pagara. Right hand mula kay Pagara. Ay, down. He goes down. Naipit sa lubid si Mario Miraz. We have the official time at 2 minutes and 59 seconds of the fourth round. And still, the WBO International Light Welterweight Champion. pangatlo, ang Donaire Arce fight noong 2012. Ang laban ni Donaire kay Arce, ang pang-apat na laban ni Donaire sa taong 2012. At ito na nga ang kukumpleto sa kanyang 4 na panalo noong taon na yun. The colorful and popular Jorge El Travieso Arce. Si Jorge Arce naman ng Mexico ay isa sa pinakasikat na boksingero noong panahon na yun. Sikat siya dahil sa kanyang mga eksplosibong knockouts. Bagaman medyo may edad na, tinuturing pa rin si Arce na isang delikadong kalaban. In fact, noong 2011 ay kanyang tinalo via upset ang boxer
na si Wilfredo Vasquez Jr. ng Puerto Rico na noong time na yon ay undefeated. With a future Hall of Fame professional record of 61 victories, including 46 knockouts, 30 victories, including 19 knockouts, with only one defeat. Narito ang highlight ng kanilang laban. Panoorin natin. He is 30 years old, so landing on Donaire's gloves, with which most people credit Donaire is counterpunching skill. And there you saw the left hook upstairs, and there goes Arce to the canvas on a quick, short, straight right hand. Pacquiao, comeback pass. No match ang explosiveness ni Arce laban sa ating Filipino Flash. Nico Donaire and Jorge Arce is rubbing and get to the end of this round. Good right hand by Donaire. And another left uppercut. Oh. And down goes Arce on a brilliant left hook. And that just might be that. And it is. The end comes at 2 minutes 59 At seconds. dahil sa apat na malalaking panalo na yon ni Donaire, ginawaran siya bilang Boxer of the Year ng 2012. Panghuli ang Pacquiao versus Hutton noong 2009. Ladies and gentlemen, a three-time world champion, the fighting pride of Manchester, England. Noong time na yon, siya ang hari ng junior welterweight o 140 pounds. Sa kategoryang ito, siya ay nananatiling undefeated. Kinakatakutan ang kanyang mga body shots, kagaya ng inyong mga nakikita. What did I say about body punching that head? Didn't punch as good as Castillo? Pero nung siya ay umakyat sa 147 o sa welterweight division, kanyang nakaharap ang isa ring undefeated na si Floyd Mayweather na nagbigay sa kanya ng kanyang kauna-unahang pagkatalo. This fight is over. Floyd Mayweather has a knockout victory over Ricky Hatton. How many more? Down he goes, and Dracula stops. Samantalang si Manny Pacquiao ay sunod-sunod naman ang kanyang mga malalaking panalo laban sa mga superstars ng boxing. Sa laban na ito ay malalasap ni Ricky Hatton ang kanyang kauna-unahang pagkatalo sa junior welterweight sa kamay ng ating pambansang kamao. Defending IBO Ring Magazine Light Welterweight Champion of the World. 8 victories, including 36 knockouts. The 5-time world champion, currently recognized as pound for pound, the best fighter in the world. They are warrior kings with armies of fans who follow them to the battle. Now, they will be alone. Create anxiety doing just that. The hook comes back with another jab. There's the straight left hand. Sabi nga ni Freddie Roach, tailor-made si Hatton para kay Pacquiao. At yun nga ang nangyari. Straight left hand. Pacquiao's landing at will. Hard left hand. Hold on. Will Hatton make it out of the round? He's down for the second time. This. At kagaya ng alam natin, tapos ang boxing sa ikalawang round. At ang knockout na ito ang nagsilbing knockout of the year ng taong 2009. The end comes at 2 minutes 59 seconds, round number 2. The winner by TKO victory. At dyan po nagtatapos ang unang bahagi ng Last Second Knockouts Pinoy Edition. Maraming salamat sa panonood at mabuhay po tayong lahat.